Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang kwento na magpapakilabot sa inyong mga damdamin? Sa tahimik na barangay, isang kwarto, at isang batang babae na si Sofia, may kakaibang bisita ang magpaparamdam ng kilabot at misteryo. Ang bisitang ito, si Reynaldo, ay may daladalang mga kwento na hindi lamang basta-basta maikukwento. Makinig kayo hanggang dulo at alamin natin kung ano ang lihim na dala ng mahiwagang simbolo na naiwan sa kwartong puno ng pighati at misteryo. Nakapaligid sa kwarto ni Sofia ang mga aklat at mga larawan ng masasayang alaala kasama ang kanyang mga magulang. Sa isang tahimik na barangay, ang kanyang silid ay naging santuwaryo ng mga kwento at alaala. Sa kabila ng kanyang maputlang mukha at mahinang katawan, hawak ni Sofia ang kanyang paboritong libro, umaasang makakalimutan ang sakit sa pamamagitan ng paglalakbay sa mundo ng mga salita. Bago umalis sina Carlo at Marian, nagiwan sila ng mainit na sabaw sa tabi ng kama ni Sofia at tiniyak na lahat ay nasa ayos. Binuksan nila ang bintana para sa sariwang hangin, isang simpleng gawain na nagdala ng kaunting ginhawa sa kanilang anak. Sa kanilang pag-alis, si Sofia na ngayon ay mag-isa ay tumingala sa kalangitan. Pinagmasdan niya ang mga ulap na parang mga koton na naglalaro sa asul na langit, habang ang malamig na simoy ng hangin ay banayad na humaplos sa kanyang pisngi. Habang tahimik na nagmumuni-muni si Sofia, isang anino ang unti-unting gumuhit sa kanyang paningin. Mula sa labas ng bintana, isang lalaking may mga sugat at paso ang nagpakilala sa kanya bilang Reynaldo. Sa kabila ng takot na kanyang naramdaman, hindi may kakaila ni Sofia ang kuryosidad na bumalot sa kanya. May pag-asang makarinig ng bagong kwento. Inalok niya si Reynaldo na maupo sa upuang malapit sa kanyang kama. Dahan-dahang naupo si Reynaldo at sa kanyang mga mata, bakas ang libo-libong kwento na tila naghihintay lamang na maibahagi. Ano kaya ang mga kwentong dala ni Reynaldo? Maghanda sa mga kwentong magpapadama sa iyo ng sakripisyo at mahihirap na desisyon. Sa simula ng kanyang mga kwento, inilahad ni Reynaldo ang tungkol sa isang bayani na nag-alay ng kanyang buhay para sa bayan. Ang kanyang boses, puno ng emosyon at bighati, ay tila nagdadala kay Sofia sa mismong eksena ng sakripisyo. Isipin mo, Sofia, ani Reynaldo, ang isang taong handang isuko ang lahat para sa mga taong mahal niya, kahit pa ang kapalit ay ang kanyang sariling buhay. Sa bawat kwento ni Reynaldo, ang mga tauhan ay nahaharap sa matitinding pagsubok at mahihirap na desisyon. Ang bawat salaysay ay nagiiwan ng bakas ng lungkot sa puso ni Sofia. Ang hirap pala kapag ikaw na yung nasa sitwasyon, bulong ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay lumuluha sa bawat pagpatak ng oras na tila ba'y sumasabay sa bawat pagtibok ng kanyang puso. Habang lumilipas ang oras, unti-unting nawawalan ng lakas si Sofia. Ang kanyang hininga ay naging mababaw, ngunit ang kanyang mga mata ay buhay na buhay, nag-aalab sa pagsubaybay sa mga salaysay ni Reynaldo. Grabe, Reynaldo, parang totoo yung mga kwento mo, sambit ni Sofia. Ang kanyang tinig ay mahina ngunit puno ng paghanga. Sa gitna ng mga kwento, biglang naging seryoso ang mukha ni Sofia. Reynaldo, alam ko na hindi na ako magtatagal, pag-amin niya. Pero gusto ko lang malaman, kailan ba darating ang huling sandali ko? Si Reynaldo na may malungkot na ngiti ay tumingin kay Sofia. Malapit na, Sofia, malapit na, mahinahon niyang sagot. Ang kanilang pag-uusap ay lumalim, umiikot sa mga bagay tungkol sa kamatayan at sa kahulugan ng isang huling kwento. Ang katahimikan ay bumalot sa silid habang nag-iisip si Sofia sa mga salitang binitawan ni Reynaldo. Ano kaya ang magiging huling kwento niya? At paano ito magiging tanda ng kanyang pamamaalam? Ang mga tanong na ito ay nagbigay daan sa isang nakakakilabot na paghihintay sa susunod na mangyayari. Pagpasok ni Carlo at Marian sa kwarto,
tumambad sa kanila ang nakakabigat na tanawin ng kanilang anak na si Sofia, tahimik at hindi na gumagalaw sa kanyang kama. Ang silid na dati puno ng tawanan at kwento, ngayon ay balot ng katahimikan at lamig na sumisidhi sa kanilang mga puso. Ang sakit at bighati ay mabilis na kumalat sa kanilang mga damdamin. Ngunit sa kabila nito, may kakaibang ginhawa rin silang naramdaman, ang pagtatapos ng matagal na pagdurusa ng kanilang mahal na anak. Habang sila'y nagluluksa, hindi nila napansin ang isang mahiwagang simbolo na naiwan sa sulok ng kwarto. Isang marka na tila ba isang lihim na mensahe mula sa kabilang mundo. Ang simbolong ito na hindi nila maipaliwanag ay nag-iiwan ng maraming katanungan sa kanilang puso at isipan. Ito ba'y senyales na ang pagdalaw ni Reynaldo ay hindi lamang isang guni-guni kundi isang totoong kaganapan na may malalim na kahulugan? Ang misteryo ng huling sandali ni Sofia ay nagsisimula pa lang mag-ukit ng kwento na mas nakakakilabot pa sa kanyang mga binabasang libro. Ano nga kaya ang tunay na kwento sa likod ng di nakikitang bakas na ito? Sa huli, natutunan natin na may mga kwentong higit pa sa ating inaakala, mga aral mula sa kabila. Salamat sa pakikinig, mga ka-Creepy Pinoy. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo sa susunod na upload. At tandaan, baka ang susunod na markang iiwan sa iyong kwarto ay simbolo ng isang hindi inaasahang bisita. Hanggang sa muli, mga ka-Creepy, mag-ingat. Baka ikaw na ang susunod na kwento.